Kabanata 216 hanggang 220. Sinabi ni Tang Wulan, hindi, huwag kalimutan ang laro sa hapon. Natatakot ako na hindi ako makakapaglaro, ngunit ayos ka lang. Siguraduhing sumama ka. Na-eliminate na ako sa individual na kompetisyon, at hihintayin kong muling maglaro ang kompetisyon ng koponan. Nanatili si Guyu, gusto mo pa bang makipagkompetensya? Of course. Don't worry, I'm fine. It's all just skin trauma. Magiging maayos din bukas. Ang pakiramdam ni Tang Wulan sa kanyang puso ay talagang kakaiba ngayon. Nang igalaw niya ang katawan niya kanina, nakaramdam muna siya ng kirot, at pagkatapos ay isang kilati ang dumating. Napakamot ng pakiramdam na ito, ngunit ang pakiramdam na nagmumula sa sugat ay tila nangangahulugan na mabilis siyang gumaling. Pinaikit ni Wu Changkong ang kanyang mga mata, nararamdaman mo ba ito? Ha! Tiningnan siya ni Tang Wulan nang hindi malinaw. Sinabi ni Wu Changkong, nang tinulungan kitang tahiin ang sugat kanina, nalaman ko na ang iyong katawan ay may napakalakas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili. Ang mga sirang kalamnan ay hihimayin at lalago muli, at maging ang sugat ay mananatili ng mag-isa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ito. Ito ay dapat na nauugnay sa kapangyarihan ng iyong dugo. Hindi ka ba komportable? Mapait na ngumiti si Tang Wulan, maliban sa gutom, parang wala ng iba. Tumanggo si Wu Changkong, mukhang karaniwan kang kumakain ng napakaraming pagkain at hindi ito walang kabuluhan. Guyu, pumunta ka at tulungan siyang maghanap ng pagkaing may mataas na protina, higit pa. Okay. Tuwang-tuwa si Guyu nang marinig niya na si Tang Wulan ay may kakayahan na magpagaling sa sarili, at tumakbo rin si Fei palabas para hanapin siya ng pagkain. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa labanan ngayon? Tanong ni Wu Changkong kay Tang Wulan. Saglit na nag-isip si Tang Wulan, at sinabing siya ay napakalakas. Ang kanyang martial spirit ay malakas, at ang kanyang sariling kontrol ay malakas din. Hindi ko ito magagamit. Kung hindi dahil sa espesyal na katangian ng Golden Dragon Claw, natatakot ako na hindi ako magkakaroon ng pagkakataon. Tumanggo si Wu Changkong at sinabing, oo, kung hindi ka niya minamaliit, hindi ka talaga dapat magkaroon ng pagkakataon. Hindi magtatagal ang mga kuko ng Golden Dragon mo. Kung pipilitin niyang makipaglaban, mauubos ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa. Ang bilis ay tiyak na hihigit sa kanya. Hindi magtatagal, kung wala ang proteksyon ng martial arts, at ang paglaban ng kanyang Dragon Claws ay magbibigay sa iyo ng emosyonal na pagkakataon. Nais mong mabilis na manalo. Marami kang nagawang hindi masama, ngunit natatandaan mo na gaano man kahusay ang pangkalahatang sitwasyon at kontrol, kailangan mo rin ng sapat na lakas at sapat na kakayahan upang makamit ito. Oo. Naunawaan ni Tang Wulan ang ibig sabihin ni Wu Changkong. Masyadong single pa rin ang kakayahan niya. Sa mga tuntunin ng martial arts, mayroon lamang siyang kakayahan sa espiritu. Bagamat mayroon siyang mas maraming aplikasyon ng Blue Silver Grass kaysa dati, hindi siya sapat na bihasa. Bagamat malakas ang Golden Dragon Claw, kailangan itong maging malapit upang magkaroon ng epekto, at hindi ito maaaring tumagal ng matagal. Ito ay pinatunayan ng mga katotohanan na ang natatanging School Purple Magic Pupil ng Tang Sect ay hindi ganap na epektibo. Hindi ba ito na-block ngayon? Ang kailangan niya ay mas maraming paraan ng pakikipaglaban at mas malakas na kakayahan sa labanan. Ang bilis ng pagbawi ng katawan ni Tang Wulan ay kamangha-mangha. Hindi pa siya nakaranas ng ganoon kalubha na pinsala. Hindi ko alam. Sa pagkakataong ito, hindi naman menor de edad ang kanyang pinsala. Bagamat hindi makapasok ang Star Divine Power sa kanyang katawan, ang pagsabog sa epidermis ay magdudulot din ng malalaking sugat, na makikita sa dugong naliligo sa kanyang buong katawan noong mga oras na iyon. Gayunpaman, nagawa niya ito sa loob ng wala pang 2 oras pagkatapos niyang magising, at ang mga sugat sa buong katawan ay crusted. Sa gabi, nakakapunta ako sa lupa at kumain ng mag-isa. Alam mo, mahigit 10 sugat ang buong katawan niya. Bagaman hindi sila kritikal, karamihan sa kanila ay nasa mga braso at binti. Dahil sa bilis ng pagpapagaling na ito, tinawag pa ang mga halimaw sina Xi, Guyu, at Shu Xiaoyan. Bagamat hindi sumipot si Tang Wulan sa ikalawang round ng kompetisyon ng koponan, ang mga kalaban na kanilang nakasalubong ay hindi malakas, at si Guyu, na nagpipigil ng hininga, ang nanguna sa koponan sa tagumpay. Hindi binigyan ng kahit kaunting pagkakataon ng kalaban. Tanging si Xi lamang ang kwalipikado sa mga individual na kompetisyon. Sa kompetisyong ito, naiwan si Tang Wulan kasama ang kompetisyon ng panday at ang kompetisyon ng pangkat. Gayunpaman, bagamat napakabilis na nakabawi ang kanyang katawan, kinailangan ito ng maraming pagsisikap upang mapanday. Pagkatapos kumonsulta kay Master Sen Yu, nagpa siya si Tang Wulan na iwanan ang huling round ng forging competition. Sa pangalawang ranggo na si Chen Wan sa unahan, siya ang nangungunang dalawa sa anumang paraan. Ang pinakamahalagang bagay sa pangkalahatang marka ay ang kalidad ng pag-forging ng mga bihirang metal. Hindi mo ba ako sinasadyang saktan para bigyan ako ng championship? Si Mushi, nakakaitim lang nang mabalitaan niya ang pinsala ni Tang Wulan, ay sumugod. Gayunpaman, nang makita niya si Tang Wulan, nawala ang pag-aalala sa kanyang puso. Ang lalaking ito ay kumakain ng piging sa mesa sa silid ng hotel.
Nakikita ang kanyang walang tigil na bilis ng pagkain, hindi siya masasaktan ng husto. Siyempre hindi. Inferior talaga ako sa tao. Ngumunguya si Tang Wulan sa isang siko at malabong sinabi kay Mushi. Sinabi ni Mushi, ayos lang, kaya mag-ingat sa hinaharap. Huwag mag-alala, maliit na tagahanga ng pera, itatago ko ang championship bonus para sa iyo kapag lumingon ako. Oy, salamat senior sister. Actually, natalo talaga ako this time. Hindi ako makapagpatuloy sa pagsali dahil sa sarili kong dahilan. Gayunpaman, mabuting tao si senior sister. Tulak ng isang ngiti si Mushi, Tara, hindi mo ako binibigyan ng ecstasy soup. Kailangan ng pera para sa iyo. May iba pa ba akong gustong kainin? Bibilhan pa kita. Kumain ng marami para gumaling ka agad. Ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang siko ng bahagya. Ito na ang pangalawang pagkain ngayong gabi. Tinulungan siya ni Guyu, Exi, at Shu Xiaoyan na bumili ng maraming pagkain noon, at kalaunan ay dumating din si Master Sen Yu. Halika, ngayon ay kailangan ding bumili ni ate ng pagkain para sa kanyang sarili, bakit ang bawat isa sa kanila ay tinatreto ang kanilang sarili bilang isang balde ng bigas? Kahit sila talaga, hindi ba sila masyadong halata? Nang makita ang medyo nahihiyang ekspresyon ni Tang Wulan, ngumiti si Mushi at sinabi, kanino ka natalo ngayon, at nasugatan ka ba? Sinabi ni Tang Wulan, isang batang babae na gumagamit ng espada. Hindi niya binanggit ang Shrek Academy. Sa katunayan, wala siyang gaanong ayaw kay Ye Xinglan, medyo proud lang siya. Kung tutusin, noong nag-aaway siya ngayon, may sense of attack pa rin siya, at hindi siya lahat nakatutok sa kanya. Kung hindi, tiyak na mas malala ang pagkakasugat niya. Sa sandaling ito, biglang may kumatok sa pinto. Hindi tinanong ni Mushi si Tang Wulan, ngunit lumakad ito at binuksan ang pinto. Sinuri ng maliit na taong grasa na si Shu Lizzy ang kanyang ulo, at nang makita niya si Mushi ay nagulat siya, hello, hinahanap ko si Tang Wulan. Pumasok ka. Binitawan ni Mushi. Gumalaw ang ilong ni Shu Lizzy, at ang kanyang mga mata ay pinisil ng taba sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay biglang kuminang, mga siko, may mga siko. Pumasok siya sa silid ng ilang hakbang at nakita ang bawat isa sa kanila sa mesa ni Tang Wulan. Sa pagtatanim ng masasarap na pagkain, hindi niya napigil ang lumunok ng laway. Lizzy, sabay na tayong kumain. Hindi mapigilan ni Tang Wulan na magulat nang makita siya. Napayuko si Shu Lizzy at sinabing, I'm sorry, Wulan, sinisi ko ang pagiging masama ko. Sa totoo lang dahil sa akin noong araw na iyon. Nakalimutan kong magdala ng pera at hindi kita inimbitahan sa hapunan. Kaya ang daming nangyari pagkatapos. Sa katunayan, si Sister Xinglan ay napaka-okay, lagi niya akong inaalagaan. Huwag kang magalit sa kanya. Umiling si Tang Wulan at sinabing, ayos lang. Laging may mga injuries sa laro. Paano ako magagalit? Kita mo, ayos lang ako dito. Baka mamaya may makaharap tayong team competitions, pagdating ng panahon. May tulong ako ng mga teammates, baka hindi ka manalo. Sa team natin, hindi ako ang pinakamalakas. Biglang napabulala si Shu Lizzy. Ikaw, bakit okay ka lang? Napakalakas ng star power ni Sister Xinglan, paano ka uupo? Pagpasok pa lang niya sa pinto, naakit siya sa pagkain at hindi pa rin nagre-react, pero ngayon ay tinignan ko na. Matapos kumain at uminom si Tang Wulan, napagtanto niya na ang taong ito ay dapat na malubhang nasugatan. Sinabi ni Tang Wulan, kung kumain ka ng sobra, magiging mas makapal ang balat. Tumanggo si Mushi bilang pagsang-ayon. Ang kanyang mga galaw ay nakita ni Tang Wulan, Senior Sister, kung wala kang gagawin, magpapahinga ka. Ngumuso si Mushi, gusto mo ba akong itaboy? Hindi ako pupunta. Gaya ng sinabi niya, napaupo na lang siya sa trauma ni Tang Wulan. Ito talaga. Si Tang Wulan ay talagang walang kinalaman sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Inikot ni Shu Lizzy si Tang Wulan, tumingin dito at doon, halimaw ka talaga. Okay lang talaga, hindi ka panipaniwala. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, wala ka rito para subukan ako. Sabay tayong kumain, halos mahulog na ang laway mo sa lupa. Talaga. Bamulong si Shu Lizzy, hindi ka ba talaga galit sa akin? Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, sa wakas ay nagkaroon na rin ako ng kaparehong pag-iisip, bakit ako magagalit sa iyo? At sabi mo, hindi mo ako makakain, gusto mo bang kilalanin ako bilang panganay na kapatid? Kung gayon bakit ako mangganganak ng isang nakababatang kapatid na lalaki? Gas! Nang marinig ni Shu Lizzy na sabihin niya ito, agad siyang napanatag at ngumiti, oo, tama. Kung mayroon akong masarap sa aking panganay na kapatid, hindi ako malugod. Gaya nga ng sabi niya, dumukot siya ng baboy. Ang mga hooves ay ngumunguya. Gustong tumawa ni Mushi habang nanunood, ito talaga ang simpatiya sa pagitan ng mga foodies at foodies. Ay, nga pala boss, may gagawin pa ako, bibigyan kita ng makakain. Gaya ng sinabi niya, may mga pagbabago sa kapangyarihan ng espiritu sa katawan ni Shu Lizzy, at pagkatapos ay lumiwanag ang dalawang bilog ng liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa, na nakakagulat na dalawang singsing na espiritu. May meat bun ako. Bamulong siya, at pagkatapos ay lumitaw ang isang puting tinapay sa kanyang kamay, at ang liwanag ng unang singsing ng espiritu ay kumikislap ng ilang beses.
Nagulat si Tang Wulan, at nanlaki ang mga mata ni Mushi. Food Spirit Master. Halos magkasabay na sabi nina Tang Wulan at Mushi. Ang mga master ng kaluluwa ay nahahati sa mga master ng kaluluwa ng digmaan at mga master ng kaluluwa ng armas. Ang mga soul master ng uri ng pagkain ay nabibilang sa kategorya ng mga soul master, na isang napakabihirang kategorya. Nagulat sina Tang Wulan at Mushi dahil ang maliit na matabang lalaking ito ay hindi lamang isang food spirit master, ngunit mayroon ding 2 spirit ring noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Ang food-based spirit masters ay kinikilala bilang isa sa pinakamahirap na martial spirit na linangin. Baozi, ito dapat ang martial arts soul ng lalaking ito. Nagpapaalaala sa mga bagay na ibinato niya sa kanyang mga kasama sa unang araw ng eksibisyon ng Tianhai League Grand Tournament, napagtanto ni Tang Wulan na hindi ito steamed bun, kundi isang bun. Mga meat buns. Ito talaga ay. Kinuha ni Tang Wulan ang mga meat bun na iniabot niya at kinagat ito. Hindi sa banggitin, ito ay medyo mabango, na may masaganang laman ng karne, masaganang sabaw, at mabangong init. Pagkatapos ng ilang kagat, isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa buong katawan. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay tumataas kasama nito, at ang kanyang pisikal na lakas ay mabilis na bumabawi. Sinabi ni Shu Lizhi nang may pagmamalaki, ang una kong kakayahan ng kaluluwa ay ang pagpapanumbalik ng malalaking meat buns, na maaaring ibalik ang pisikal na lakas at espiritu ng kapangyarihan sa parehong oras, at maaari itong gamitin sa labanan o hindi pakikipaglaban. Mayroon ding tiyak na epekto ng pagpapatibay ng pundasyon. Ito ay dapat para sa iyo. Ito ay medyo nakakatulong. Gusto mo bang kumain ng higit pa? Okay. Ang sarap talaga ng meat buns na ginawa niya. Si Tang Wulan ay kumain ng higit sa 1 dosenang magkasunod, at agad niyang naramdaman na ang bilis ng paghilom ng kanyang sugat ay lalong tumaas. At ang kapangyarihan ng espiritu ay bumalik din sa pinakamataas na estado nito. Sa kabilang banda, ang konsumo ni Shu Lizhi ay tila hindi masyadong malaki. Anong mahiwagang espiritu? Bulalas ni Tang Wulan. Buong pagmamalaking sinabi ni Shu Lizhi, syempre. Isa akong inborn soul-forward food soul master na hindi pa ito nakita sa loob ng 1 siglo. Sa akademya, isa akong internally appointed na disipulo. Ang aking talent level test ay si Ate Bishinglan. Mataas pa rin ito. Nagpatuloy ang 2 merienda sa kanilang malaking negosyo sa pagkain. Nang makita kung gaano sila kasarap, kahit si Mushi ay hindi napigil ang humingi kay Shu Lizhi ng meatbun na makakain, at ang epekto nito ay hindi pangkaraniwan. Palihim na bamantong hininga si Tang Wulan, mabuti sana kung nasa tabi niya si Shu Lizhi. Siya ay may ganoong malaking gana, at kung mayroong ganoong master ng kaluluwa ng pagkain sa kanyang tabi, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa walang makakain anumang oras. Ito ay isang kahangahangang bagay. Ano? Ang malaking meat bun ni Shu Lizhi ay talagang epektibo. Kinaumagahan, nang nililinang ni Tang Wulan ang Purple Magic Pupil, naramdaman niya na ang kanyang enerhiya at espiritu ay ganap na naibalik, at maging ang mga sugat ay nagsimulang maglangib. Malaglag, inilantad ang normal na balat sa loob. Ang bilis ng iyong pagbawi ay mas mabilis kaysa sa naisip ko. Tumayo si Wu Changkong sa tabi ni Tang Wulan, at natapos ng 2 master at apprentice ang pagsasanay ng Purple Demon Eye. Si XCXC ay isa ring disipulo ng Tang Sect, at pumili din siya ng 2 natatanging kakayahan ng Tang Sect, ngunit hindi kasama ang Purple Demon Eye. Pinili niya si Zuan Changgang kasama ang Ghost Shadow Step. Sinabi ni Wu Changkong, sasali ka pa rin ba sa forging competition? Umiling si Tang Wulan. Nagawa na niyang matukoy ang pangalawang pwesto, kaya natural na hindi na niya kailangan pang pumunta. Ang kampyon ay hindi maaaring maging mas angkop para sa nakatatandang kapatid na babae. Bumalik ka sa silid, tuturuan kita ng isa pang henyo ng Tang Sect. Nagulat ang puso ni Tang Wulan, at nalaman niya ang kakaibang kaalaman ng bagong Tang Sect. Ano kaya ito? Lubos na pinataas ni Zuan Tiangong ang bilis ng paglilinang ng kanyang soul power, at tinulungan siyang i-compress ang kanyang soul power, para magkaroon siya ng mas pangmatagalang kapangyarihang panlaban. Ang Purple Magic Pupil ay nagpapalakas sa kanya sa kontrol, at isa pa rin itong paraan ng pag-atake. Ang pinakamahalagang bagay ay ito ay isang paraan para sa paglinang ng espiritual na kapangyarihan. Kung wala ang Purple Magic Pupil, magiging imposible para sa kanya na makumplito muli ang pag-akyat. Ano kaya itong 3 uri ng natatanging pag-aaral ng Tang Sect? Naniniwala siya na kung ano ang pipiliin ni Mr. Wu para sa kanya ay dapat ang pinakaangkop para sa kanya. Pagbalik sa silid, hinawi ni Wu Zhangkong ang mga kurtina at binuksan ang ilaw ng kaluluwa sa silid. Ang iyong martial soul ay likas na mahina, at ikaw mismo ang dapat na makaramdam nito. Kahit na itaas mo ito sa antas ng milenyo, hindi mo pa rin maihahambing sa mga nangungunang martial souls na iyon dahil sa mga problema ng martial soul mismo. Gayunpaman, mayroon kang kalamangan, iyon ay ang iyong mutated na katawan. Ang lakas ng iyong katawan ay nahihigitan ng mga ordinaryong tao, o kahit na ilang beses na mas malakas ang kapangyarihan ng kaliskis ng dugo, lalo na kapag ginamit mo ang malakas na epekto ng tulad ng dugo, lalo na kapag ginamit mo ang malakas na epekto ng dragon, lalo na kapag ginamit mo ang tulad ng dugong iyon.
Sa makatuwid, ang mas mahalagang papel ng iyong martial arts ay ang kontrolin. Umaasa din ako na pipiliin mo ang direksyon na iyon kapag pinili mo ang iyong mga kasanayan sa kaluluwa sa hinaharap. At ang iyong tunay na paraan ng pag-atake ay nagmumula sa iyong katawan. Hindi ko alam kung paano kakayanin ng iyong katawan sa hinaharap. Kung hanggang saan ito nag-mutate, kaya ngayon ay maaari na lang akong gumawa ng isang hakbang at tingnan ito. Sa yugtong ito, pinili mo ang Tangsect at ang Dragon na pinakaangkop para sa iyo upang mahuli ang Crane. Kontrolin ang Crane at hulihin ang Dragon. Bahagyang nanginig ang puso ni Tang Wulan matapos marinig ang apat na salitang ito, at nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Tumango si Wu Changkong, ayon sa mga alituntunin ng Tangsect, pagkatapos sumali sa Tangsect, lahat ay maaaring pumili ng isa sa mga natatanging kasanayan ng Tangsect para sanayin. Ang mga nakapasa sa intermediate assessment noong una silang sumali ay maaaring pumili ng dalawa, at ang isang partikular na antas ng profesional ay maaaring ma-promote sa ikatlong antas, maaari kang pumili ng isa pa. Maaari kang pumili ng tatlo ng direkta pagkatapos naganap na maipasa ang advanced na pagtatasa. Gayunpaman, ang Tang ay ang natatanging antas ng pagpasok sa simula ng libreng pag-aaral. Ay, tatlo, sa madaling salita, kahit na pumasa ka sa advanced na pagtatasa at mag-upgrade sa antas ng profesional sa antas ng tatlo, ang natatanging pag-aaral ng tatlong Tangsect ay ang limitasyon din. Natigilan si Tang Wulan, kung gayon, ano ang dapat kong gawin kung gusto kong matutunan ang mga kakaibang kakayahan ng ibang Tangsect sa hinaharap? Sinabi ni Wu Changkong, umaasa sa kontribusyon sa sekta bilang kapalit. Kung tutuusin, ang Tangsect ay hindi maaaring gumawa ng walang katapusang mga kontribusyon, at ang sekta ay kailangan ding umunlad. Kapag bumalik ka sa Donghai City, maaari kang pumunta sa aming Tangmen Donghai branch para tingnan ito. Sa kanyang profesional na antas, maaari niyang simulan ang pagkumpleto ng ilang mga misyon ng sekta. Sa oras na iyon, malalaman mo kung paano makipagpalitan ng kakaibang kaalaman, sekta o iba pang mga bagay. Oo, medyo nasa sabik si Tang Wulan. Hindi niya akalain na walang masama kung mag-ambag sa sekta. Matapos malaman ang kakaibang kaalaman ng Tangsect, bilang miyembro ng Tangsect, syempre, kailangan niyang magtrabaho ng gusto para sa kaluwalhatian at lakas ng Tangsect. Kasabay nito, marami kang makukuha mula sa Tangsect. Sa pangkalahatan, kapag una kang pumasok sa Tangsect, pipiliin mo si Zuan Tiangang, dahil ang Zuan Tiangang ang pundasyon at ubod ng lahat ng pagsasanay sa Tangsect. Pareho ito sa pinili ko para sa iyo at kay XEXA. Para sa pangalawang ehersisyo, pipiliin ko ang Purple Technique para sa iyo. Ang Ultimate Magic Pupil ay higit sa lahat dahil kailangan mo ng mental power para tumulong sa gate at ang Dragon. Dragon ang pinaka-epektibong solusyon sa problema ng bilis sa iyong laban at the same time, maraming mahiwagang epekto, masasabing galing ito sa opensa at depensa. Habang nagsasalita, lumipat si Wu Changkong patungo sa katabi niyang mesa. Malabo na naramdaman ni Tang Wulan ang isang malambot na alon ng enerhiya na lumitaw, at pagkatapos ay lumipad ang isang may hawak ng panulat patungo kay Wu Changkong at marahang nahulog sa kanyang kamay. Ito ang Crane Control. Sa pamamagitan ng pagtulak ng kanyang kanang kamay, ang may hawak ng panulat ay patuloy na lumipad palabas, umaalingaw sa hangin, ngunit hindi kailanman lumapag, umindayog at lumilipad alinsunod sa kontrol ni Wu Changkong. Ito ang Dragon Capture. Ang pagkontrol sa Crane at paghuli sa Dragon ay aktwal na nahahati sa dalawang bahagi, ibig sabihin, ang kontrol ng Crane at ang kakayahan sa paghuli ng Dragon. Ang binibigyang diin ay ang kontrol at ang paggamit ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ang pag-aaral ng mabuti sa mga ito ay hindi kukulangan sa pagkakaroon ng dalawang Super Soul na kasanayan. Ang panghuli, ang pagkontrol sa Crane at ang paghuli sa Dragon ay kayang kontrolin ng mga bundok. Ang kasanayang Zuanshan ay ang pundasyon ng paghawak sa Dragon. Habang nagsasalita, biglang hinampos ni Wu Changkong ng palad si Tang Wulan. Naramdaman lamang ni Tang Wulan ang pagsipsip na nagmumula sa kanya, pasuray-suray sa ilalim ng kanyang mga paa, at bumulusok na siya sa direksyon ni Wu Changkong. Nakaumbok ang mga palad ni Wu Changkong, at tinulak niya ito ng malakas. Ang kanyang katawan ay biglang bumagsak sa malayong pader na parang palaso. Nang makita niya na nang siya ay tatama, isa pang puwersa ng pagsipsip ang dumating upang patatagin ang kanyang katawan. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumapag sa dingding. Anong mahiwagang pakiramdam? Si Tang Wulan ay orihinal na napakatalino, at nang pamilyar siya rito, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Malabong naisip ang ilang mahiwagang epekto ng pagsasama-sama ng kontrol ng mga Crane at Dragon na may sariling kakayahan. Kung magagamit mo ang Crane Control Power para akitin ang kalaban, hindi ba tataas ng husto ang iyong Golden Dragon Claws? Si Ye Xinglan ay nagmula sa Shrek Academy, ang kanyang Martial Spirit Star Sword ay medyo makapangyarihan na, ngunit sa harap ng sarili niyang Golden Dragon Claws, mahirap pa ring makipaglaban. Bigla niyang naunawaan ang misteryo ni Wu Changkong sa pagpapalim sa kanya kung paano kontrolin ang Crane at saluhin ang Dragon, na kung saan ay upang i-maximize ang kapangyarihan ng Golden Dragon Claw sa limitadong panahon. Nakikita ko. Tuturuan ko muna kayo ng mga pangunahing pamamaraan ng pagkontrol ng mga Crane, dapat mong tandaan.
Ang mga controlling crane ay batay sa mahiwagang kapangyarihan, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay nauubusan ng dantian, kasama ang Shaoyang Sutra ng kamay. Sinimulan ni Wu Changkong na ipaliwanag ng detalyado kay Tang Wulan ang paraan ng paglilinang ng pagkontrol ng crane gong, at kasabay nito, ginamit niya ang sarili niyang soul power para himukin ang soul power ni Tang Wulan para tulungan siyang maglinang. Natuklasan ni Tang Wulan na marami sa mga pangunahing ruta ng pagpapatakbo ng crane control technique na ito ay nag-overlap sa Zuanchen Gong. Kapag naging Diyos si Zuanchen Gong, natural na umiikot ang mga meridian, at sa wakas ay nagtatagpo sa isang vortex sa palad ng palad, na gumagawa ng lakas ng pagsipsip. Ang mga mahiwagang gamit ay walang katapusan. Sa buong umaga, si Tang Wulan ay nahuhulog sa pagsasanay ng pagkontrol ng mga crane, at ang pagkadalubhasa sa natatanging kaalaman ng Tang sect na ito ay hindi kasing dali ng Purple Demon Eye. Kahit sa pamumuno ni Wu Changkong, nagsisimula pa lang siya, at matagal pa ang pagsasanay bago niya ito unti-unting magagamit. Ang kakaibang pag-aaral ng Tang sect ay talagang kaakit-akit. Mas naramdaman ni Tang Wulan ang mga benepisyong dulot ng mga ito sa kanya. Para sa kanya bilang isang first-level spirit master, mayroon lamang isang espiritong kakayahan na higit na naglilimite sa kanyang lakas, at nalutas ni Tang Sect Juzu ang problemang ito sa isang tiyak na kahulugan. Binigyan siya ng Purple Magic Pupil ng dagdag na mental attack method, at tinulungan siya ni Zuanchen Gong na pahusayin ang kanyang kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban, kasama ang kakayahang kontrolin ang crane at makuha ang dragon. Sa hinaharap, gusto pa rin niyang matutunan ang mahiwagang Ghost Trail at higit pang natatanging kakayahan ng Tang Sect. Paano, kaya mo bang makipagkumpetensya ngayon? Tinanong ni Guyu si Tang Wulan pagkatapos ng tanghalian. Tumango si Tang Wulan at sinabing, syempre pwede. Oo nga pala, dapat pala pumasok tayo sa round robin, di ba? Ayon sa panuntunan ng laro, pagkatapos ng unang dalawang round ng eliminasyon, kabuuang 36 na koponan ang papasok sa susunod na round robin. Ang round robin ay nahahati sa 4 na grupo. Bawat pangkat ay may 9 na koponan. Pagkatapos nito, magpapatuloy sila ng 8 laro. Maglalaro ang bawat koponan laban sa iba pang 8 koponan. Manalo ng laro para makakuha ng 2 puntos, matalo sa larong walang puntos, kung may kakaibang pagkakatabla, ito ay 1 punto. Pagkatapos ng isang round, ang nangungunang 4 sa bawat grupo ay uusad sa pinakamataas na 16, at pagkatapos ay ang huling ranggo ay matutukoy sa pamamagitan ng elimination round. Kapag nakapasok ka sa nangungunang 6 na 16 na ikaw ay gagantimpalaan. Nalalapat din ang panuntunang ito sa grupo ng kabataan at sa grupong nasa hustong gulang. Si Tang Wulan ay nagkaroon ng swerte sa unang 2 round ng knockout round, at hindi sila nakatagpo ng anumang malalakas na kalaban at matagumpay na umabant. Pagkatapos, ang susunod na round ay ang single round group stage. Oo, nasa ikatlong grupo tayo. Sabi ni XCXC. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, naimbestigahan mo na ba ang lakas ng ating kalaban? Umiling si XCXC at sinabing, imposibleng mag-imbestiga. Napakaraming tao. Kahit nanood kami ng mga laro nila noon, nasilaw kami. Dumating ang mga sundalo para takpan ng tubig. Siya nga pala, walang Shrek Academy ang grupo namin. Yung 2 lalaki. Mabuti kung hindi kayo magkikita sa group stage. Para sa laro sa araw na iyon, si Ye Xinglan ay nag-summarize ng mga nadagdag at natalo, at si Tang Wulan ay nag-summarize din dito. One-on-one, hindi talaga siya ang kalaban ni Ye Xinglan, tulad ng sinabi ni Wu Changkong, kung medyo maingat si Ye Xinglan, baka wala na siyang pagkakataon. Ngunit kung ano ang kanilang sasalihan sa susunod ay isang kompetisyon ng koponan, at ito ay hindi lamang tinutukoy ng individual na lakas. Si Tang Wulan ay may tiwala sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Kung gayon, sasali tayong 3 sa kompetisyon, kapalit ni Xiaoyan. Nagtatanong si Tang Wulan kay Xu Xiaoyan. Ngumiti si Xu Xiaoyan at tumango, at nakangiting sinabi, Captain, narinig ko na upang matiyak ang bilang ng mga manunood, ang huling finals ay gaganapin sa gabi. Naantig ang puso ni Tang Wulan, napakahalaga ng balitang ito, at nakatulong ito sa kanila na ayusin ang mga taktika ng maaga. Ilang araw nang nagaganap ang kompetisyon ng Sky Sea Alliance. Ang kompetisyon ng Panday ang unang tumukoy sa lugar. Ang panghuling kampyon ng kompetisyon ng Junior Blacksmith ay kay Mushi na pinili ng East Sea Blacksmith Association, ang anak ng ika-8 antas na Master Forging Master na si Mu Chen. Ang resulta na ito ay hinulaang ng maraming nagpapanday ng mga tao bago ang laro. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang Mu Chen, isang ika-8 antas na santo sa buong mundo ng Sky Sea Alliance. Ang iba pang aspeto ng lungsod ng Donghai ay hindi maganda, ngunit ang pagpapanday ay napakalakas. Si Mu Chen ay palaging may napakahiwalay na posisyon sa Sky Sea Alliance. Gayunpaman, ang mga Forging Masters ay hindi palaging binibigyang pansin, lalo na para sa mga Young Masters, kahit na ang mga henyong Forging Masters ay nangangailangan din ng oras upang magpakintab. Ang tunay na Master Forging ay higit sa 40 taong gulang na. Ang mga kompetisyon tulad ng paggawa ng mecha, disenyo ng mecha, at pagpapanatili ng mecha ay patuloy pa rin. Kung ikukumpara sa forging, mas komplikado ang proseso ng kanilang kompetisyon. Ang pinakamahal ng mga tao sa Sky Sea City ay ang Soul Master Competition.
Maging ito ay isang individual o isang koponan na kompetisyon, ito ay isang visual na kapistahan para sa kanila bawat ilang taon. Ang may pinakamataas na rating ay walang alinlangan na ang pinakahuling laro ng koponan na 7 sa 7, 3 sa 3, 5 sa 5, at ang antas ng atensyon ay mas mababa. Mas malala pa ang junior competition. Dahil karamihan sa mga Spirit Master sa junior group ay may average na cultivation base na halos 2 ring. Ang bilang ng mga kakayahan ng kaluluwa ay maliit. Kaya naman, ang 3-on-3 team match ay inayos sa hapon. Ang 7-on-7 ay natural sa gabi kung kailan pinakamarami ang manunood. Ang mga audience na may financial strength ay darating sa eksena, at ang mga may mahinang financial strength ay manunood ng broadcast sa Soul Guidance TV sa bahay. Box No. 7 ng Tian Hai Stadium. Ang kahon ay exclusive sa mga VIP sa stadium, nakaharap sa stadium ay isang malaking baso, maaari mong direktang panuurin ang laro sa stadium. Kasabay nito, ito rin ay isang Soul Guide screen, maaari kang tumawag sa anumang laro upang panuurin, kung ito ay isinasagawa o natapos na. Sa sandaling ito, may 2 tao na nakatayo sa harap ng salamin sa Box No. 7. Ang taong nakasuot ng puting damit na si Sheng Zhou na may mahabang buhok ay si Wu Changkong. Nakatayo sa tabi ni Wu Changkong ang isang babae na mukhang 26 o 7 taong gulang. Napakaganda niya. Nakasuot siya ng dark green na sportswear at ang kanyang dark green na mata ay humalili sa kanyang mahabang kakaibang puting buhok. Nagniningning sa hininga ng sigla at pagkawasak. Ang kanyang puting buhok at ang puting damit ni Wu Zhangkong ay magkatugma, at sila ay napakaharmonya. Dahil sa pakikilahok ng iyong mga alagad sa kompetisyon, pumayag akong hayaan silang pukawin ng maputik na tubig. Bakit? Hindi ka ba nag-aalala? Ang babaeng maputi ang buhok ay nagpakita ng mapaglarong ngiti sa kanyang mukha at tumingin kay Wu Changkong. Kalmadong sinabi ni Wu Changkong, bakit ako mag-aalala? Nagtaas ng kilay ang babaeng may puting buhok, mukhang malaki ang tiwala mo sa iyong mga disipulo. Posible bang sa tingin mo ay nalampasan mo ang iyong kakayahan sa pagtuturo sa akademya? Umiling si Wu Changkong, lampas na ako sa edad ng paghusga sa tagumpay o pagkatalo. Hinayaan ko silang lumahok sa kompetisyon, at hindi lang ito tungkol sa panalo o pagkatalo. Anong nangyari sa batang iyon kahapon? Parang na-mutate ang espiritu niya. Tanong ng babaeng maputi ang buhok. Sumulyap si Wu Changkong sa kanya, kung sasabihin ko sa iyo, hindi ko alam kung ano talaga ang katawan niya, maniniwala ka ba? Natigilan saglit ang babaeng may puting buhok, naniniwala ako. Kailan nagsisinungaling si Tian Bing Wu Zhangkong? Kaya lang kahit hindi mo alam. Medyo kakaiba talaga ang pakiramdam ko dito. Sinabi ni Wu Changkong, ang kanyang espiritu sa orihinal ay ang pinakakaraniwang asul na pilak na damo, at ang espiritu ay napakahina din. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na kondisyon ay higit sa karaniwan. Ang dahilan kung bakit sinasabi ko na hindi ko alam ay dahil pagkatapos ng kanyang bloodline na mutated, sa turn ay nakakaapekto sa martial soul, sa halip na maapektuhan nito. Ang mas kakaiba ay ang kanyang bloodline mutation ay tila walang kinalaman sa kanyang martial na pag-iral, ngunit sila ay 2 magkaibang martial soul. Souls. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganitong sitwasyon. Gusto mo bang dalhin siya sa kolehiyo? Hilingin sa mga matatandang iyon na suriin at suriin. Nakangiting tanong ng babaeng maputi ang buhok. Namilog ang mga mata ni Wu Changkong, ngunit tumanggaw siya ng walang pag-aalinlangan, hindi. Kung pupunta sila sa kolehiyo, tiyak na nakapasok sila sa kanilang kakayahan, hindi sa iba. Marahan na bamantong hininga ang babaeng may puting buhok, do you still hate them? Actually, the situation back then. Hindi na kailangang sabihin. I never hate anyone. Kung talagang gusto kong sabihin na oo, then I just hate myself. Now I am just a living dead. I am not reluctant to die, but want to find her. The method of life. Isang dampi ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Wu Changkong. Masyado kang matigas ang ulo. Napabuntong hininga ang babaeng maputi ang buhok. Bumalik sa lamig ang mga mata ni Wu Changkong, kung hindi ganito, ako pa ba? Ngumiti ang babaeng may puting buhok, oo. Kung hindi ganoon, hindi ikaw ang puting damit na asul na espada na mamahalin ng husto ni Longbing. Natahimik si Wu Changkong. Pagtingin sa playfield, mahaba at malalim ang kanyang mga mata. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, tila may hindi mabilang na alaala na kumikislap at nagpapalaki. Pagkaraan ng mahabang panahon, bamulong siya, Shen Yi, pinuntahan ko siya ilang araw na ang nakakaraan. Bahagyang gumalaw ang mga mata ng babaeng may puting buhok na si Shen Yi, bumalik ka na ba sa langit? Hindi mo na ba talaga gustong bumalik sa kolehiyo? Alam mo ba kung gaano kalungkot ang iyong guro pagkatapos mong umalis? Isang dampi ng sakit ang sumilay sa mga mata ni Wu Changkong, pasensya na, guro, wala na akong mukha na babalikan. Sinabi ni Shen Yi, pinalaki mo ba ang mga batang ito para lang ipadala sila sa kolehiyo sa hinaharap at ibigay sila sa mga guro upang mabayaran? Hindi umimik si Wu Changkong. Napabuntong hininga si Shen Yi, mali ka, may ilang bagay, walang makakapalit sa iyo para makabawi. Gusto mong bumawi, ikaw lang. Kung tutusin, buhay ka pa. Oras na para lumabas.
Sa stadium, maagang dumating sina Tang Wulan, XCXC, Go Yu at Sho Xiaoyan. Dahil group round robin ito, mas detalyado ang time division. Ang bawat koponan ay may sariling yugto ng oras ng laro. Mayroong 9 na koponan sa bawat grupo at 5 koponan, at palaging may isang bye araw-araw. Walang bye si Tang Wulan sa unang round. Ang kanilang kalaban ay isang second-tier team mula sa Tianhai Intermediate Academy sa Tianhai City. Ang malalaking lungsod tulad ng Tianhai City at Donghai City ay maaaring magpadala ng 3 koponan sa parehong kategorya. Si Tang Wulan at ang iba ay isa lamang sa mga pangkat na ipinadala ng Donghai Academy. Ito rin ang pinakabatang kalahok na koponan. Ang SkySea Academy ay masasabing pinakamalakas na intermediate academy sa buong SkySea Alliance. Kaya naman, bagamat second-tier team lang ang kanilang kinakaharap, walang duda na ang lakas ng koponang ito sa buong grupo ay kabilang din sa pinakamahusay. Kumilos ayon sa plano ng labanan. Bulong ni Tang Wulan. Ilang laro na ang napanood nila, pagpasok sa knockout rounds, iba talaga ang lakas ng kanilang mga kalaban. Kung ito man ay aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban o cultivation base, sila ay medyo malakas sa kanilang edad. Sinabi ni Gu Yu, Wulan, sigurado ka bang okay ka lang? Kung tutusin, nagkaroon siya ng matinding pinsala kahapon. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, okay lang talaga, huwag kang mag-alala. Tang Wulan. Sa sandaling ito, may ilang hindi pamilyar na boses ang tumunog, na umaakit sa atensyon ng ilang tao. Ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tumingin, tanging ang isang maputing buhok na matandang lalaki at ilang nasa katanghaliang gulang na mga tao ay naglalakad patungo sa kanya. Ang naglalakad sa unahan ay may pilak na buhok, malakas ang loob, at matangkad at matipuno. Ang mga palad ng isang kamay ay mukhang mapagbigay. Ang katawan ay natural na nagpapalabas ng isang malakas na aura, na malinaw naman ay isang mahabang panahon na pinuno. Hello, hinahanap mo ba ako? Kumbinsido si Tang Wulan na ang taong ito ay hindi mula sa koponan ng East Sea City, at hindi pa niya kilala ang gayong matandang lalaki. Nabalitaan ko na nasugatan ka sa laro kahapon, kaya hindi ka pumunta para lumahok sa final round ng forging competition ngayon. Huminto ang matanda na kulay pilak ang buhok bago ito lumapit sa kanya. Ang figure na ito ay talagang matangkad at matangkad, si Tang Wulan ay hindi maikli sa kanyang mga kapantay, ngunit ito ay nasa posisyon lamang ng kanyang ibabang tiyan. Oo, medyo nasugatan ako. Hindi ako sumali sa kompetisyon dahil natatakot akong maapektuhan ng sugat. Magiliw na tugon ni Tang Wulan. Sinabi ng matandang may pilak na buhok, ako si Duan Zuan, ang presidente ng Tianhai Forge Association. Maari mo akong tawaging matandang Duan. Napakahusay ng iyong talento sa pagpapanday. Sayang at hindi ako nakasali sa final round sa pagkakataong ito. Natigilan si Tang Wulan, ang presidente ng Tianhai Blacksmiths Association. Hello, Duan Lao. I will try my best next time. Magalang na sabi ni Tang Wulan. Ngumiti si Duan Zuan at sinabi, tama, ang ating Tianhai City ay mayroon na ngayong isang serye ng mga plano sa pagpapakilala ng talento. Binasa ko ang iyong mga gawang forging at sa tingin ko ay napakatalino mo. Hindi ko alam kung mayroon kang ideya na pumunta sa ating Tianhai City upang umunlad. Panghihingi. Noon lamang naunawaan ni Tang Wulan kung ano ang ibig sabihin ng kabilang partido na mahanap siya, Lao Duan, natatakot akong hindi ito gagana. Nagmamadaling sabi ni Tang Wulan. Bagamat wala pang isang taon sa Donghai City, doon na siya nagugat. Si Teacher Wu at Teacher Mu Chen ay napakabait sa kanya. Sa ilalim ng kanilang patnubay, mabilis na umunlad si Tang Wulan sa nakaraang taon. Proseso. Ayaw niyang lumipat ng pwesto. Sinabi ni Duan Zuan, bata, huwag magmadaling tumanggi. Mas mabuting makinig sa mga kondisyon ng matanda. Dapat mong malaman na ang Tianhai City ay ang pinakamalaking lungsod sa silangang bahagi ng mainland, at ang katayuan sa politika at ekonomiya nito ay dapat na mas mataas kaysa sa lungsod ng Donghai. Kung ano ang maibibigay sa iyo ng East Sea Forge Association, maaari naming ibigay sa iyo. Kasabay nito, magagarantiyahan namin na maabot mo ang lahat sa antas ng pag-aaral. Dapat mong malaman kung magkano ang magagastos para matamaan ang spirit forging. Dapat kong sabihin na ang mga kondisyon na iniharap ng matandang Duan ay lubhang nakatutokso. Ang antas ng Saint Craftsman ay nagbibigay ng lahat ng mga gastos sa pagsasanay at pagpapanday, kasama ang garantiya ng antas ng Soul Emperor. Ito ay isang kondisyon na mahirap tanggihan ng sinumang manghuhuwad, at hindi mapigilan ni Tang Wulan na matigilan. Ang pagtanggap sa matandang Duan na ito ay nangangahulugan na ang Tianhai Blacksmith Association ay magrerekomenda sa kanya na maging isang pang-anim na antas na Master Blacksmith. Mayroon na itong pivotal na posisyon sa Forging World. Salamat sa iyong kabaitan. Muling yumuko si Tang Wulan kay Duan Lao, ngunit, hindi ko kaya. May guro na ako. Miyembro ako ng Donghai Forging Association. Masyado akong natutokso sa iyong mga kondisyon, ngunit hindi ko kayang ipagkanulo ang sarili kong puso. Si Tang Wulan ay napakagalang, ngunit tumanggi siya. Saglit na natigilan si Duan Zuan, bata, alam mo ba kung gaano karaming mapagkukunan at pera ang kailangan ko upang suportahan ang aking garantiya? Iyan ay maaaring isang astronomical figure para sa iyo.
Kung aasa ka sa iyong sarili, gaano ka man kaswert, gaano man kalakas ang iyong kakayahan, natatakot ako na aabutin ng dagdag na 10 taon o mas maraming oras upang makumplito. Kung ilang 10 taon ang iyong mapapalampas sa buhay ng isang tao. Craftsmen in the future will become slim, I believe. I will give you yes. Hindi ito maibibigay ng East China Sea Forgers Association. Hindi nagatubili si Tang Wulan, at agad na nagsabi, matandang Duan, salamat muli. Ngunit hindi ko talaga kaya. Alam ko kung gaano kahalaga ang kaya mong ibigay sa akin. Ngunit, mayroon na akong guro, at hindi ko kayang ipagkanulo ang aking guro. Matatag at napakabilis niyang sinabi ang mga salitang ito. Pagkatapos magsalita ay nagmukha siyang bata na nagkamali. Sumimangot si Duan Zuan, at isang nasa katabi niyang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang humakbang pasulong. May gusto lang siyang sabihin, ngunit itinaas ni Duan Zuan ang kanyang kamay para pigilan siya. Bumantong hininga ang presidente ng Tianhai City Forge Association, good boy. Ang swerte ni Mu Chen ay talagang maganda. Kung isang araw, hindi ka ma-accommodate ng East Sea City Forge Association, ang pinto ng ating Tianhai Forge Association ay palaging bukas para sa iyo. Pagkatapos sabihin ito, itinaas ni Duan Zuan ang kanyang kamay at hinawakan ang ulo ni Tang Wulan, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Siyempre hindi siya mabibigkas sa pagtanggi dahil sa status niya. Hindi napigilan ni Tang Wulan na huminga hanggang sa umalis si Duan Zuan. Mukhang napakaganda ng mga kondisyon, bakit hindi ka pumapayag? Nag-aatubili ka bang payagan kami? Nakangiting tanong ni Exi. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, ito ay higit pa sa mabuti. Ito ay mabuti lamang at hindi maaaring maging mas mahusay. Hindi mo alam na ang Spirit Forge ay makakamit lamang kapag ang ating Forge ay nasa level 5, at iyon din ang pinakamahalagang threshold para sa Forge. Kung gusto mong tumawid sa napakahirap, kailangan mo ng maraming mahalagang bihirang mga metal para mapeke. Kung ang panday ay mabibigo, ang pambihirang mga metal ay mabibigo. Nagulat na sabi ni Exi, napakagahaman mo sa pera, bakit hindi ka pumayag? Galit na sinabi ni Tang Wulan, hindi mo ba nakita na mabilis akong tumanggi? Natakot ako na hindi ko maiwasang sumang-ayon. Napakaganda ng mga kondisyon. Gayunpaman, ang guro ay talagang mabait sa akin, at hindi na kita matitiis. Maraming taon na ang lumipas mula noong kailangan kong tumama sa forge. Maglatag muna tayo ng pundasyon, at marahil ay hindi tayo mag-aaksaya ng masyadong maraming oras para sa atin, bihira itong makipagkumpetensya para magtagumpay. Habang nagsasalita, winagiway ni Tang Wulan ang kanyang kamay at pinona ang kanyang mga kaibigan sa direksyon ng entablado ng kompetisyon. Umakyat si Duan Zuan sa entablado at naglakad sa mga hagdan patungo sa pinakamataas na kahon, na sinundan ng ilang nasa katanghaliang gulang na mga tao sa tabi niya na nananatili sa labas, at nag-isa siyang pumasok sa ikatlong kahon. Mayroon lamang isang tao sa kahon, isang nasa katanghaliang gulang na tao. Guro. Nang makita si Duan Zuan, yumuko siya at sumaludo ng may napakagalang na saloobin. Lumapit sa kanya si Duan Zuan at sabay-sabay na tumingin sa stadium, maganda ang paningin mo, napakabuting bata. Katulad noong nahanap kita. Tinanggihan niya ako. Mas maganda ang talent niya kaysa sa akin. Hindi ko pa nasasabi sa iyo. Level 4 na siyang forger. Isang matangkad na ngiti ang ipinakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang mukha. Kung narito si Tang Wulan, magugulat siyang makita na ang taong naghihintay kay Duan Zuan, ang presidente ng Tianhai Forge Association sa ikatlong kahon na ito, ay talagang kanyang guro, ang presidente ng East China Forge Association, isang santo sa ikawalong antas. Mu Chen. Level 4. Nagpapatawa ka ba? Gulat na tumingin si Duan Zuan kay Mu Chen. Ngumiti si Mu Chen at sinabi, syempre hindi ito biro. Ang kanyang talento ay ganap na lampas sa iyong imahinasyon. Kung ito ay hindi para sa hindi sapat na paglilinang, sa palagay ko, hanggat ang mga mapagkukunan ay nakatagilid, magagawa niyang atakihin ang espiritual na pagpapanday ng higit sa 2 taon. Napabuntong hininga si Duan Zuan, okay. Hindi mo sinabi sa akin noon, natatakot ka ba na talagang hukayin ko ang pader? Kaya parang hindi swerte ang kanyang second grade forging. Sinabi ni Mu Chen, hanggang sa antas ng palsipikado, hindi ako magpapakawala ng tubig dahil lang sa siya ay aking disipulo. Nakita ko siya ng sarili kong mga mata at ginawaran ko siya ng ika-4 na antas. Ang swerte ng apo mo. Hindi ko inaasahan. Dapat ay may kaugnayan ito kay Wulan. Sa kakayahan ni Wulan, si Shen Yin ay hindi dapat mapili sa ilalim ng normal na pagkakataon na magkasama kayong dalawa. Sa tingin ko ay naapektuhan si Mu Shi. Bumulong si Duan Zuan, blessed. Mukhang gusto ko talagang pag-isipang hukayin ang paanan ng pader. Ngumiti si Mu Chen at sinabing, okay, naiintindihan ko ang iyong mga iniisip, at gagawin ko ang iyong ipinangako. Gayunpaman, kahit papaano kailangan mo akong bigyan ng isa pang 15 hanggang 20 taon. Hayaan mo muna akong kunin ang batang lalaki. Bumangon na ang batang lalaki. Kapag kinuha niya ang aking klase, pupunta ako upang kunin ang iyong klase muli. Sinabi ni Duan Zuan sa galit na tono, 15 hanggang 20 taon. Natatakot ako na ang aking mga buto ay abo na. Tumawa si Mu Chen, huwag kang magkunwaring nasa harapan ko.
Sa iyong cultivation base at pisikal na kondisyon, wala kang problemang mabuhay ng isa pang 50 taon. Kung saan, nagpaplano ka pa rin. Hindi mo ako hinayaang ipahayag sa publiko na ikaw iyon. Hindi ba naghihintay lang ang disipulo sa araw na ito? Bahagyang ngumiti si Duan Zuan, na para bang lalabas na ang mga kulubot sa kanyang mukha. Ang ating mga forging masters ay matagal nang pinigilan ng kanilang mga masters. Kailangan mong ipunan ang lahat. Kung ipahayag mo sa publiko na ikaw ay aking alagad, maaari ka pa ring maapektuhan ng punong tanggapan. Mahalaga bang ma-promote sa ikawalong antas ng ganoon kabilis? Humihingal para sa amin, habang ikaw ay lumaki ng ganito kabilis. Humihingal para sa amin, habang ikaw ay lumaki ng ganito kabilis. Bata pa, kailangan mong magsikap para sa maagang epekto sa Master Craftsman hanggat maaari kang maging isang Diyos na craftsman, ang suporta sa likod namin ay itataas sa isang mas mataas na antas. Marahan na bamantong hininga si Mu Chen, mahirap. Kapag mas umakyat ka, mas naiintindihan mo ang kahirapan ng antas na iyon. Sa entablado, napanatili ni Tangulan, XCXC, at Guyu ang isang triangular na porma sayon. Nasa harap si Tangulan, at nasa likod niya sina Guyu at XCXC. Umakyat na rin sa entablado ang mga kalaban nila. 13 o 4 na taong gulang ang mga iyon. Lahat silang tatlo ay nakasuot ng uniforme ng Tianhai Intermediate Academy. Hindi tulad ng mga kalaban na nakasalubong ni Tangulan sa unang round, ang tatlong kalaban na ito ay mukhang napakalmado at hindi nagpakita ng paghamak dahil sa kanilang murang edad. Nagkaroon din ng kapangyarihan ang tatlong teenager sa isang triangular formation. Ang taong naglalakad sa harapan ay matangkad, mas mataas ang ulo kaysa kay Tangulan. Ang mga balikat ay napakalawak, at kahit na siya ay bata, siya ay mukhang napakakalma. Halatang mas bata ang dalawa sa likod niya, balingkinitan at gwapo ang binata sa kaliwa. Ang batang lalaki sa kanan ay hindi matangkad at bilugan ng tangkad. Hello, ako si Biran, ang kapitan ng pangalawang koponan ng Tianhai Academy. Sinabi ng payat na batang lalaki, ako si Wu Yuhan. Sinabi ng chunky boy, ako si Lei Jun. Pagkatapos ay sabay-sabay silang tatlo na nagsabi, pakiusap. Ito ay nararapat na mula sa Tianhai Academy, at ang etiquette lamang ay higit na mas mahusay kaysa sa mga kalaban na nakasalubong ni Tangulan noon. Ako ang unang grade 0 class ng Donghai College, Tangulan. Nagpakilala rin si Tangulan. XCXC. Guyu. Tumingin si Biran kay Tangulan, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. May malabong momentum na inilabas sa katawan. Sa pagtingin sa kanya, hindi mapigilan ni Tangulan na makaramdam ng kagilahil-alas. Ramdam niya ang lakas ng soul power ng kalaban, na dapat ay higit pa sa kanya. 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Sa anunsyo ng referee, opisyal na nagsimula ang unang round-robin match ng zero shift. Itinaas ni Biran ang kanyang kanang kamay, ang kulay abong liwanag ay lumalabas sa kanyang kamay, na sinamahan ng pagtaas ng bilog ng spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa, isang kalasag ang lumitaw sa kanyang harapan. 1 lap, 2 lap, 3 lap. 3 espiritong singsing, lahat ng tatlo ay dilaw na Centennial Spirit Ring. Ang kapitan ng pangalawang koponan ng Tianhai Academy ay isang 3-ring Soul Master. Naglabas din sina Wu Yuhan at Lei Jun ng sarili nilang martial spirit, at 2 dilaw na spirit ring ang tumaas sa ilalim ng bawat isa sa kanila. 1 3 singsing, 2 2 singsing. Kung ikukumpara sa mga naunang kalaban, walang alinlangang mas malakas ang pangkat na ito. Sa kamay ni Biran ay isang parisukat na kalasag. Ang kalasag ay humigit kumulang 1 metro ang taas at kalahating metro ang lapad, na may mga patong-patong na parang mga alon sa ibabaw nito, na mukhang makapal at mabigat. Nakahiga ito sa dibdib ni Biran, na parang may pader ng lungsod na nagtatanggol doon. Nang ilabas ni Biran ang kanyang martial soul, sumugod na siya sa direksyon ni Tangulan. Sina Wu Yuhan at Lei Jun sa likod niya ay nanatili sa parehong ritmo. Napakahusay na pinananatili ang triangle formation ng tatlo. Sa panig ng Shift 0, hindi na napanatili ng tatlong Tangulan ang kanilang porma sayon. Inilabas ni XCXC ang Light Dragon Dagger, kumislap ang kanyang figura, at umikot siya sa gilid. Binati siya ni Tangulan ng direkta, at ang purple na spirit ring ay kumikinang sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang asul na pilak na damo ay kumalat at naging isang hadlang, na tinatakpan ng Guyu sa kanyang likuran. 1,000 taon na spirit ring. Isa lang. Siguradong magulat ito nang makita ang spirit ring ni Tangulan. Para kay Lan Yingqiao, hindi niya nakilala kung ano iyon martial soul. Matapos umakyat ng 2 beses, kasama ang pagkakaiba-iba ng bloodline na kapangyarihan ng Golden Dragon King sa Blue Silver Grass at Tangulan, ngayon ay mas mababa na ito sa Blue Silver Grass. Ang mga baging, na kasing kapal ng mga itlog ng kalapati, ay naglalabas ng asul na halo sa mga ito, na may mga texture na katulad ng mga kaliskis na hugis diamante, at ang mga panloob na ugat ay ipinakita sa maputlang ginto, na ginagawang mas malinaw ang hitsura ng mga baging. Ang unang spirit ring sa ilalim ng paa ni Wu Yuhan sa likod ni Biran ay kumikislap, at ang kanyang orihinal na balingkinitang katawan ay biglang bumukol at naging malakas.
May mga alon ng electric light na namamalagi, at ang buong katawan ay naglalabas ng asul at lila, lalo na ang mga braso, na naging mas mahaba at mas malakas, at ang mga kuko sa harap ay nakausli. 1. Thunder Wolf. Napapaligiran din ng kidlat ang katawan ni Lei Jun, pero puro kulog at kidlat lang, at kulog at kidlat ang bumungad sa kanyang katawan, pagkatapos ay mabilis na namuo, at unti-unting namuo at naging thunderball sa harapan niya. Si Hu Yuhan ay tumilapo na parang kidlat at walang kabuluhang sumugod kay Tang Wulan. Kasabay nito, ang pag-atake ni Lei Jun ay inilunsad din, ang thunderball ay lumipad palabas mula sa kabilang panig, at ang target ay si Tang Wulan din. End of this chapter.